Samahan nyo ng tanong para kumpleto. Yung pong mag-iisip pa. yung pong napakinggan nyo na mga lecture, pwede po kayo magtanong doon. Tanong na, para Sige. Sige po, may kayo po nga pa, isang tanong, 4 na t-shirt. Sige po. Kayo Brad, kayo baka ikaw may tanong. Tanong ka. Sige. Sige po, mag-isip po muna kayo. Kapatid magandang hapon kapatid. Sige po. Kapatid, tinatanong ko lang po kapatid kung bakit po sa paniniwala ninyo ay ang isang baboy ay hindi po pangkaraniwang sa inyo. Ito po ay, ewan ko kung ano sa paniniwala ninyo. Kasi sa bilang Kristiyano, kami po ay kumakain po ng kaining baboy. So yun po ay, gusto ko pong may paliwanag ninyo kung ano pong meron sa baboy. Meron? Kasi, Bawal. bakit bawal sa inyo? Okay. Opo. Kasi ano po yan kasi hindi ko po lubos maintindihan. Opo, sige po. Salamat po. Salamat din po. Sa katunayan, Brad, hindi lamang po pang Muslim ang pinagbabawal, sa Muslim pinagbabawal. Sa Kristiyano rin po, pinagbabawal din yan. Para maibsan yung kalituan mo, o hindi, para mapaliwanagan sa'yo, ang Biblia ang magsasalita sa'yo. Ayos lang sa'yo, brother. Sige po. Anong po maibigan nyo dyan? Salamat po. Sige po. Yung hindi niya daw malubos maisip kung bakit daw sa ating mga Muslim ay pinagbabawal ang baboy. Samantalang ang sa mga Kristiyano ay wala namang pwedeng kinakain nila. Ayun. Masyaallah, napakagandang sagot ni tanong ni Kabayan. Actually, nung Kristiyano pa ako, paborito ko rin yung crispy pata, yung lechon kawali. Naku, paksiw. Sarap. Ngayon, nung nag-aral ako kababayan ng Biblia, so ito, hindi po itinuro ng mga pari doon sa amin, sa taga Bicol po ako. Hindi po ito tinuturo ng mga pari, maging ng mga pastor. So, alhamdulillah, kami nagpapasalamat at nandito kayo, at least mayroon tayong mga Biblia sa internet. I-search natin itong mga kababayan. Marahil pag nabasa nyo ito, hindi na kayo kakain. Kasi pag hindi daw mabasa, hindi sila maniniwala. So ito po ang mga talata sa Biblia, Leviticus 11:7 hanggang 8. Kung may ballpen kayo dyan, pwede nyo lang ilista. Leviticus 11:7 hanggang 8. At Deuteronomo 14:8. So basahin natin mga kababayan ang talata sa Biblia para mas klaro. Andito ang Biblia Tagalog. Pakita mo sa brother. Sa Biblia. Holy Bible. Holy Bible. Mas maganda siguro siya magbasa para at least mas kapanipaniwala kay kapatid. Leviticus 11:7 hanggang 8. Basahin natin, kapatid. 11:7. Ano ito, kapatid? Basa. At magiging Ayun, at ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak datapwat hindi ngumunguya karumaldumal nga sa inyo. Nasa inyo. Isa pa, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Dahil Hipuin mga karumaldumal nga sa inyo. yun po, klarong-klaro, kapatid. Isa pa, dagdagan natin para mas Hawakan mo lang pakol na. dito tayo. Dagdagan natin para mas uminit yung topic. 14, Deuteronomo 14:8. Basa. Ito ang kagandahan dito mga kababayan. Pag mababasa natin, maniniwala tayo. Basa. At ang baboy sapagkat may hating paa, ngunit hindi ngumunguya. Ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakainin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin.
Yun po, klaro. Malinaw, kapatid. Isa na lang. Ano bang yun? Biblia. Holy Bible. Ang King Biblia, James King James Version. At meron naman akong katanungan sa iyo, Brad, kung saan naman Biblia mababasa na pwedeng kainin ng baboy. Hindi pa ako kasi. Ayun. Kasi Kaya po, eto, pinakita namin sa inyo na pinagbabawal na kainin ng baboy. So, yan po. So, kanina, yung pinabasa natin kay kababayan, yung katayuan ng baboy sa pagkain. Ngayon, itong talata naman, yung parusa sa kumakain ng baboy. Basa, kabayan. sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon. At isa sa pamamagitan ng kaniyang tabak sa lahat ng mga tao, ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Okay, isa pa. Ito na yung last. Silang nagpapakabanal at nagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halaman sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Yun po, kapatid. Hindi lang baboy, pati daga, binanggit. So, yun po, mga kababayan, mga kapatid. Tandaan natin yung mga bersikulo. Maraming salamat, kabayan. Kami po ay nagpapasalamat sa ating kababayan. At least, siya ay nakapagsaliksik ng kaalaman hinggil sa pananampalatayang Islam.